Patuloy pang unti-unting paglapit ng bagyo sa ating kalupaan. Huli itong namataan kaninang alas 4 ng hapon, 655 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At mabagal itong kumikilos pa kanluran at 15 kilometers per hour. Sa susunod po na 12 oras or overnight, meron tayong aasahang mga pag-ulan. Direktang epekto na po nitong si Bagyong Bashang over Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, hanggang sa halos buong Soc-Sargen. So magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay at mag-ingat sa biglaang mga buhos ng mga ulan o mga thunderstorms. Samantala yung amihan o northeast monsoon, hindi kalakasan sa ngayon at nakakaapekto dito sa Luzon. Nagdadala po ito ng may hinang ulan sa may Cagayan Valley at dito rin sa may silangang parte po ng Cordillera Region, kabilang na ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. The rest of our country, yung mga hindi natin nabanggit na lugar, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan or maaliwalas ang kalangitan mamayang gabi at sasamahan lamang po ito ng mga pulupulong mahinang pag-ulan or mga isolated thunderstorms kung dito sa natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao. Base sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang susunod dito kay Bagyong Bashang. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahang mananatili pa rin sa loob ng ating area of responsibility itong si Bagyong Bashang sa loob ng 4 hanggang 5 araw pa. Generally moving westward po ito sa susunod na 24 oras at posibleng lumakas in less than 12 hours as a tropical storm. So that's around 65 to 75 kilometers per hour na taglay na hangin bago ito tumama sa ating kalupaan. Possible siya maglandfall dito po sa may Caraga Region, either sa may Surigao del Norte or Surigao del Sur. That's tomorrow evening or sa Friday ng umaga. Afterwards po, sa Friday at sa Saturday, kikilos ang bagyo sa may Caraga Region, Northern Mindanao. Maapektuhan din po yung timog na bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Western Visayas, hanggang dito po sa may Sulusi at Northern Palawan. At pagsapit po ng Sunday ng umaga, ay nasa may West Philippines na po itong si Bagyong Bashang. And possibly by that time, lalakas yung ating northeast monsoon o yung malamig na amihan at hihina ang bagyo bilang isang low pressure area. So yung intensity niya, lalakas siya within 24 hours habang nasa may karagatan pa ng Philippine Sea. And then habang tinatraverse or tumatawid po sa mga islands po ng ating bansa, nagkakaroon ng paghina at possible maging tropical depression na lamang habang binabagtas itong Visayas at posibleng mas humina pa paglampas dito sa may Palawan. We also have to consider na kahit itong bagyo, ang pinag-usapan po natin kanina is yung pagdaan ng sentro ng bagyo, no? But considering na ang bagyo ay nasa around 100 to 300 kilometers po yung radius o yung layo mula dun sa sentro, maapektuhan po talaga directly ng malalakas na hangin itong malaking bahagi ng northeastern Mindanao, yung timog at kanlurang bahagi po ng Visayas, at hanggang dito po sa may timog na bahagi ng Mindoro hanggang sa may northern portion of Palawan, maapektuhan po ng malalakas na hangin at yung malalakas na mga pag-uulan.